Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay patungkol sa kasalanan. Praise the Lord! Sa ating pong pag-aaral sa araw na ito, haharapin ho natin ang isa sa pinakamahalaga at magbibigay kabuluhan sa paksa ng buong mensahe ng kaligtasan. Ito po ay ang kasalanan. Alam ho ninyo, hindi ho ito simpleng paksa lamang. Sa katunayan ho, ito ho ay isang fundamental na usapin. Kung tayo po ay mabigong matukoy at maunawaan ng tama ang kasalanan, ang lahat ho ng kasunod, ang pagbabalik loob sa Diyos, ang kapatawaran, ang kaligtasan, magiging maliho ang ating pagkaunawa. Alam ho ninyo, marami ho sa mga tao ngayon ang may mababaw o baluktot na pananaw patungkol sa kasalanan. Ang ilan ho ay binababa ito bilang isang simpleng pagkakamali lamang. Ang iba naman ho iniisip na ito ay masasamang gawain lamang. Ngunit kung mali ho ang ating kahulugan patungkol dito, mali rin ho ang ating maibibigay na solusyon. Kaya naman ho, kailangan ho nating maglaan ng oras upang maingat at tapat na maunawaan kung ano nga ba talaga ang kasalanan. At sa pag-aral ho na ito, hindi lamang ho natin bibigyang kahulugan ng kasalanan, kundi susuriin din ho natin ng buong bigat ang realidad nito. Sasagutin ho natin ang mga tanong tulad ng paano ba nagiging makasalanan ng isang tao? Ano ba ang bunga ng kasalanan? Ano ang consequences? Ano ang mga kaparusahan nito sa harapan ng isang banal na Diyos? At higit sa lahat, sisilipin natin ng mas malalim ang maaari nating tawaging anatomy of sin, anatomy ng kasalanan, ang pinagmulan nito, ang kalikasan nito, at kung paano ito kumikilo sa puso ng tao. Dahil ang katotohanan ay ito, ang kasalanan ay hindi lamang isang bagay na ginagawa natin. Ito ay isang bagay na dumadaloy mula sa kung ano ang ating naging kalagayan nang tayo ay tumalikod sa Diyos. Kung tunay nating ninanais na maunawaan ang kaligtasan, kailangan muna nating maunawaan kung saan tayo dapat iligtas at kung saan tayo inililigtas. Kaya ho, talakayin natin ito ng may pagpapakumbaba, katapatan at kahandaang makita ang ating sarili sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos. At dumako ho tayo sa unang paksa na ating tatalakayin. Ang unang kasalanan, the original sin. Balikan ho natin ngayon ang pinagmula ng lahat at maingat na suriin kung ano ho talaga ang nangyari. Alam ho ninyo, nung likhain ho ng Diyos si Adan at si Eva, inilagay sila ng Diyos sa halamanan ng Eden, isang lugar ng kasaganaan, kapayapaan, at ganap na pakikipag-fellowship at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Malaya ho nilang tinatamasa ang lahat ng nilikha ng Diyos na may isang malino na utos na ibinigay sa kanila. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na nagsasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka. Ngunit sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain nito, ay tiyak na mamamatay ka. Ang utos ho ay napakasimple at hindi komplikado. Ito ho ay malinaw, straightforward at may kalakip na kaparusahan. Kaya nga lang, dumating ho yung sandali ng pagsubok. Sabi ho ng Genesis chapter 3 verse 1, at ang ahas ay higit na tuso kaysa sa alinmang hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi nito sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang puno sa halamanan? Pansinin ho natin kung ano ang unang nangyari. Ang salita ng Diyos ay question. Hindi ho nagsimula ang ahas sa puwersa. Nagsimula ho ito sa pagbibigay ng pagdududa. Nagpasok ho ito ng kawalan ng katiyakan tungkol sa sinabi ng Diyos. Pagkatapos ay nagpatuloy ho ito sa tahasang pagkontra sa Diyos. Sabi ho sa Genesis chapter 3 verses 4 to 5, sinabi ng ahas sa babae, hindi kayo tiyak na mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain nito ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging tulad ng Diyos na nakaaalam ng mabuti at masama. Sa puntong ito ho, may mas malalim na nangyari. Hindi ho sa labas, kundi ho sa loob ng puso.
Ang babae ay nagsimulang suriin ang sitwasyon ng hiwalay sa authority ng Diyos. Sabi ho sa Genesis chapter 3 verse 6, nang makita ng babae na ang puno ay mabuti sa pagkain, nakaaya-aya sa mga mata at kanais-nais upang magbigay ng karunungan, siya'y kumuha ng bunga nito at kumain. Napakahalaga ho ng talata na ito. Bago pa ho kinuha o pinitas ang bunga, mayroon na hong pagbabago sa puso. Siya ho ay nakakita, nag-isip at naghangad, lahat ng ito ay kawalay at hiwalay sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. Pinahintulutan ho niyang baguhin ng ibang tinig ang kahulugan ng mabuti, kapakipakinabang at totoo. Dito ho tunay na naganap ang pagbabago. Ang desisyon na lumayo at tumalikod sa Diyos ay nangyari na sa kanyang puso. Yung pagkain ho ng bunga, ito ho ay naging panlabas na pagpapakita lamang na panloob na desisyon. Nagpatuloy ho ang talata. Siya rin ay nagbigay sa kanyang asawa kasama niya at siya ay kumain. Si Adan ho ay hindi nalinlang sa parehong paraan, ngunit siya rin ay pumiling kumain. Magkasama sila na sumuway sa utos ng Diyos. At kaagad ho, sumunod ang mga bunga. Sabi ho sa Genesis chapter 3 verse 7, nabuksan ang mga mata nilang dalawa at kanilang nalaman na sila'y hubad at sila'y nagtahi ng mga dahon ng igos at gumawa ng mga pantakip. Dito ho pumasok ang kahihiyan. Nagbago ho ang kamalayan, mayroon hong nasira. Sabi ho sa Genesis chapter 3 verse 8, at kanilang narinig ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa lamig ng araw. At nagtago si Adan at ang kanyang asawa mula sa harapan ng Panginoong Diyos sa gitna ng mga puno sa halamanan. Nakita ho ninyo, ito ho ang bunga ng kasalanan, pagkakahiwalay, pagkakawasak, pagkakasira ng fellowship sa ating Panginoon. Ang dating bukas na pakikitungo ay naging pagtatago. Ang dating kapayapaan ay naging takot. Nang sila ay harapin, sa halip na magbalik loob sa Diyos, nagsimula ho silang magturo at nagsisiho ng iba. Sabi ho sa Genesis chapter 3 verse 12, sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo upang makasama ko, siya ang nagbigay sa akin ng bunga ng puno at ako'y kumain. Nakita ho natin mga kapatid, nagturo na ho itong si Adan, ngunit nananatili ho ang katotohanan, sila ay tumalikod na sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuway sa ating Panginoon. Ngayon ho, narito ang mahalagang katotohanan na kailangan nating malinaw na maunawaan. Hindi lamang ho ito tungkol sa pagkain ng bunga. Ang pinakadiwa ng unang kasalanan ay hindi ang bunga, kundi ang desisyon ng puso. Bago ang gawa, meron ng pagtanggi sa authority ng Diyos, pagkwestiyon sa kanyang salita at kahandaang pumili ng ibang daan. Sinuri ho nila kung ano ang mabuti nang hiwalay sa Diyos at pinili ho nila maging independent o maging malaya mula sa Kanya. Yung pagkain ho ng prutas, ito ho ay naging outward manifestation na lang. Naging panlabas na pagpapakita lamang na nangyari ho doon sa kanilang mga puso, sa kanilang mga kalooban. Iyan ho ang dahilan kung bakit napakahalaga ho ng sandaling ito. Dahil ipinapakita nito na ang kasalanan ay hindi lamang asal. Ito ay kalagayan ng puso. Ito ay paggamit ng free will upang tumalikod sa Diyos, baliwalain ang kanyang tinig at piliin ang sariling landas. At mula ho sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Nasira ang relasyon ng Diyos at ng tao. Nadungisan ang kadalisayan ng nilikha at ang sangkatauhan ay pumasok sa isang nahulog na kalagayan na nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ito ho ang tinatawag nating unang kasalanan. Ang unang pagtalikod sa Diyos na nagtakda ng direksyon ng buong sangkatauhan. At dito ho tayo magbibigay ng isang malinaw na definisyon ng kasalanan. Ang kasalanan ay ang paggamit ng free will upang talikuran ang Diyos. Ang pagpiling tanggihan siya, baliwalain siya, suwayin ang kanyang mga utos at mamuhay ng hiwalay sa kanyang kalooban at
presensya. Napakahalaga ho na maunawaan natin ang unang pagtalikod na ito, sapagkat ang nagsimula sa hardin ay hindi nanatili sa hardin. Ito ngayon ay nananahan sa bawat puso ng tao. At upang maunawaan kung bakit patuloy na may kapangyarihan ang kasalanan sa atin, kailangan ho nating mas lalong pag-aralan ang kalikasan ho nito. Ngayon naman ho, tingnan ho natin yung tinatawag nating anatomy of sin or anatomy ng kasalanan. Upang tunay nating maunawaan kung ano ang naghihiwalay sa atin mula sa Diyos, kailangan ho nating tumingin higit sa ating mga nakikita within us. Ang kasalanan ay hindi lamang tungkol sa mga maling bagay na ginagawa natin. Ito ho kasi ay mas malalim pa. Ipinapakita ho ng kasulatan na ang kasalanan ay kumikilos sa tatlong magkakaugnay na dimensyon: kalikasan, pagpili, at gawa. Ang mga ito ay hindi magkakahiwalay na issue, kundi mga layers ng iisang problema. At kung mali ho ang pagkaunawa natin dito, bababaan ho natin ang kasalanan sa simpleng asal lamang at hindi ho natin mauunawaan ang tunay na problema ng puso. Una, ang kasalanan ay isang kalikasan o ito ho yung tinatawag nating sinful nature. Isang minanang kalagayan na ating tinatanggap bilang mga lahi ni Adan. Mula sa sandaling tayo ay ipanganak, mayroon ng panloob na pagkiling or inclination palayo sa Diyos. Hindi tayo ipinanganak na neutral. Ipinanganak tayo na may pusong hindi likas na naghahanap sa Diyos, hindi nagpapasakop sa Kanya, at hindi nagnanais ng Kanyang kalooban. Ito ang tinutukoy ng Biblia bilang laman. Hindi lamang pisikal na katawan, kundi ang nasirang panloob na kalikasan na nakakiling palayo sa Diyos at itinutulak patungo sa sarili. Mas sinusunod natin ang kagustuhan ng ating mga sarili kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Gaya ng sinabi ni Pablo sa Roma chapter 7 verse 18. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, ibig sabihin sa aking laman, ay walang mabuting nananahan. Ipinaliliwanag ho ng talatang ito kung bakit ang kasalanan ay parang napaka-natural sa atin. Sa katunayan ho, hindi ho natin kailangang turuan ng bata kung paano ho gumawa ng mali. Hindi ho ba? Walang magulang na nagtuturo sa isang bata na magsinungaling, maging makasarili, sumuway, o kaya ipilit ang kanyang sariling gusto. Ang mga ito ay kusang lumalabas dahil ang inclination ay naroroon na. Kinilala ho ni David ang kalagayang ito sa Awit chapter 51 verse 5. Narito, ako'y iniluwal sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Hindi nito ibig sabihin na ang isang bata ay makasalanan na nang siya ay ipanganak, kundi nangangahulugan ito na ang kalagayan ay naroroon na. Ang puso ay nakakiling na palayo sa Diyos. Ang makasalanang kalikasang ito, yung sinful nature, yung flesh o yung tinatawag po nating laman, ang ugat kung saan tumutubo ang lahat ng kasalanan. Ito ay isang espiritual na sakit sa loob natin. Ito ho ay nakaaapekto sa ating mga pagnanasa, pag-iisip at direksyon kahit bago pa man tayo magkaroon ng anumang panlabas na gawa. At ikalawa ho, papasok ho tayo dito, ang kasalanan ho ay isang pagpili o ito ho ay kusang pagtalikod sa Diyos. Bagamat minana ho natin yung makasalanang kalikasan, ipinanganak ho tayong may sinful nature, nagiging personal ang kasalanan kapag pinili nating sundin ang pagkakiling na iyon sa halip na magbalik loob sa Diyos. Ang pagpiling ito ay kadalasang nagsisimula sa puso kahit bago pa man magkaroon ng anumang panlabas na kilos. Napakahalaga ho nito. Ang isang tao ay maaaring nang magkasala sa loob pa lang kahit wala pa siyang ginagawa. Nilinaw ho ito ng ating Panginoong Hesus sa Mateo chapter 5 verse 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sino mang tumingin sa babae upang magnasa sa kanya ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. At sa parehong paraan ho, ipinaliwanag ho ng Panginoong Hesus na ang galit daw ho sa puso ay nagpapakita ng parehong ugat tulad ho ng pagpatay. At ipinaliwanag pa ho ng ating Panginoong Hesus sa Mateo chapter 15 verse 19 kung saan ho nagmumula ang mga ito.
sapagkat mula sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, mga pakikiapid, mga pagnanakaw, mga bulaang patotoo, mga paglapastangan. Nakita ho ninyo mga kapatid, napakalinaw na ipinaliwanag ng Panginoon. Bago ang gawa, mayroon ng desisyon. Ang puso ay nakatalikod na. Ang kalooban, nakapili na. Maging ito man ay pagnanasa, galit, kapalaluan, hindi pagpapatawad o paghihimagsik, nagsisimula ang kasalanan kapag ang isang tao ay panloob na sumang-ayon sa pagnanasa sa halip na magpasakop sa Diyos. At alam ho ninyo, ang sangkatauhan, ganito ho inilarawan ng kasulatan. Sabi ho sa Awit chapter 14 verse 3, silang lahat ay nagsilihis. At sa Jeremias chapter 32 verse 33, tinalikuran nila ako at hindi hinarap. Ito ho mga kapatid ang pinakadiwa ng kasalanan. Hindi lamang ho paggawa ng mali, kundi ang pagtalikod sa Diyos mula sa puso. Dito ho nagsisimula ang accountability. Ang kasalanan ay hindi lamang kung ano ang ginagawa natin, ito ay kung ano ang pinipili natin sa ating mga puso. Kaya nga ho, huwag ninyong sisihin si Adan. Huwag ninyong sisihin ang mga magulang ninyo. Huwag ninyong sisihin ang mga taong nakapaligid sa inyo na sasabihin nyong sila ang nag-udyok sa inyo upang makagawa ka ng mali. Ang totoo, pinili mo ito sa iyong kalooban. Ito ang desisyon ng iyong puso at dahil dito, may pananagutan ka sa mga consequences ng mga ginagawa mo. Amen? Pangatlo, ang kasalanan ay isang gawa. Ang panlabas na pagpapakita ng makasalanang kalikasan at panloob na pagpili. Ito ho ang mga nakikita at naoobserbahang asal. Pagsisinungaling, pagnanasa, galit, kapalaluan, paghihiganti, hindi pagpapatawad, pagsuway at bawat anyo ng kasamaan. Ngunit kailangan nating maging malinaw. Ang mga gawa na ito ay hindi ugat. Sila ho mga bunga lamang. Malinaw na inilalarawan ng kasulatan ang mga panlabas na pagpapakitang ito. Sabi ho sa Galatia chapter 5 verses 19 to 21, ngayon, ang mga gawa ng laman ay hayag, na ito'y pangangalo niya, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga alitan, mga paninibugho, mga pagsabog ng galit, mga makasariling ambisyon, mga pagkakabahabahagi, mga maling aral, mga inggit, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kasayahan, at ang mga katulad nito. At mababasa rin ho natin sa unang Korinto chapter 6 verses 9 to 10, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong magpadaya, ni ang mga mapakiapid, ni ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga homosekswal, ni ang mga sodomita, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sakim, ni ang mga lasenggo, ni ang mga mapanlait, ni ang mga mandaraya ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang mga gawang ito ho ay hindi basta mga random na asal. Sila ay panlabas na ebidensya ng mas malalim na problema. Isang makasalanang kalikasan na nagpapahayag ng sarili sa pamamagitan ng makasalanang mga pagpili. At malinaw na ipinaliwanag ho ni Santiago ang proseso kung paano nagkakaroon ng kasalanan. Mababasa ho natin sa Aklat ng Santiago chapter 1 verses 14 to 15. Kundi ang bawat isa ay tinutukso kapag siya ay nahihila at naaakit ng kanyang sariling pagnanasa. Pagkatapos, kapag ang pagnanasa ay naglihi, ito ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan kapag ganap na ay nagbubunga ng kamatayan. Mga kapatid, tandaan ho ninyo yung mga talatang ito. Ang kasalanan ho ay nagsisimula sa pagnanasa mula sa laman. Ito ho ay lumilipat sa desisyon na pinaprocess ho sa ating mga puso. At ito ho ay nagre-resulta ng ating mga gawa na nakikita ho sa ating mga kilos. Ito ho ang dahilan kung bakit kailangang malinaw nating maunawaan ang katotohanan ito. Hindi tayo nagiging makasalanan dahil gumagawa tayo ng masasamang gawa. Gumagawa tayo ng masasamang gawa dahil tayo ay makasalanan. Ang atin hong mga gawa, ang atin hong mga kilos,
Ang mga ito ho ay nagpapakita lamang kung ano na ang nasa ating kalooban. Ganito ho kabigat at ganito ho kalalim ang issue ng kasalanan. Hindi ho ito patungkol sa mga maling bagay lamang na ating ginagawa. Hindi ho ito patungkol sa mga maling kilos natin. Kundi ito ho ay tungkol sa estado at kalagayan ng ating puso. Kung ang puso ba natin ay patuloy na tumatalikod sa Diyos at patuloy ba nating sinusunod ang ating laman? Patuloy ba nating tinatalikuran ng ating Panginoon at patuloy nating sinusunod ang ating mga sariling kagustuhan? Dalangin ko po na naunawaan ho ninyo ng malinaw ang mga bagay na ito. Ang pangunawa o ang pagkaunawa sa anatomy ng kasalanan ay nagpapakita sa atin na ang problema ay hindi panlabas lamang. Ito ay nasa kaibuturan ng puso. At dahil ganito kalalim ang problema, walang anumang pagbabago ng asal ang makalulutas nito. Ang kailangan natin ay hindi pagbabago lamang, kundi pagbabago ng buong pagkatao. Ngayon naman ho ay dadako tayo sa isa sa pinakamapait na bahagi ng pagiging makasalanan, ang mga kaparusahan ng kasalanan. Ang kasalanan ho ay hindi lamang isang problema. Ito ho ay isang krisis na may tunay at walang hanggang mga kahihinatnan. May mga consequences ho, may mga kaparusahan ang mga kasalanan. Marami hong itinuturing na magaan lamang ang kasalanan. Ngunit ipinapahayag ho ng kasulatan na ang kasalanan ay may kaparusahan. Sabi ho sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ating mga kilos o gawa ay may karampatang consequences at ang kasalanan ay may kaukulang bayad. At ang bayad na iyon ay kamatayan. Hindi lamang ho ito pisikal na kamatayan, kundi isang mas malalim at mas mapaminsalang realidad. Ito ho ang pagkakahiwalay sa Diyos na pinagmumula ng buhay. Ang kaparusahang ito ay nahahayag ho sa dalawang dimensyon, sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Pag-usapan ho natin yung mga kaparusahan sa buhay na ito. Ito hong kasalanang ito ay nagbubunga ng mga consequences dito ho sa buhay na ito at ngayon ho natin na i-experience ang mga bagay na ito. Una ho, isang isinumpa at sirang mundo. Nang magkasala ho si Adan, ang bunga ho ay hindi lamang ho sa kanya, naapektuhan ang buong nilikha. Sabi ho ng Genesis chapter 3 verse 17, isinumpa ang lupa dahil sa iyo, sa paghihirap kakain ka mula rito sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ibig sabihin ho nito, dahil sa kasalanan, ang tao ay isinumpa, ang mundo ay naging sira. Ang dati ho na perpekto at maayos, ngayon ho ay puno na ho ng hirap at pakikibaka. Naging napakahirap ho ng buhay. Ang kahirapan ho sa pagkain, yung kakulangan, kawalan ho ng katatagan, ang mga ito ho ay naging bahagi ng karanasan ng tao. Kailangan ho magtrabaho, magpawis, magsumikap ang tao para lang ho mabuhay. Ang mismong nilikha, hindi na ho nakikipagtulungan sa tao gaya ng dati. Ang kalikasan mismo ay naging mapanganib. Ang mga hayop ho ay nagkakainan. At maging tao ho ay kanilang inaatake. Nilalapa ho ng mga leon at ng mga shark ang mga tao. May mga mandaragit. May panganib sa lahat ng lugar na dati ho ay ligtas. Ang pamamahala ng tao sa nilikha ay naapektuhan. At hindi lamang ho iyon. Ang mismong nilikha ay dumaraing sa ilalim ng sumpa. Pumuputok ho ang mga bulkan. Lumilindol, yumayanig ho sa iba't ibang panig ng mundo. Nililipol ho ng mga baha ang mga buhay ng tao at ang mga bahay. Mga ari-arian ay sinisira ho ng mga bagyo at napakarami hong kalamidad na kumikitil ng buhay. Ang mga ito ho ay hindi basta random na mga pangyayari. Ang mga ito ho ay bahagi ng mundong sumasailalim sa mga bunga ng kasalanan sa sumpa dahil sa kasalanan. Gaya ho ng sinabi ng Roma chapter 8 verse 22, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilikha ay dumaraing at naghihirap na parang sa panganganak hanggang ngayon. Bawat sakuna, bawat paghihirap, bawat sirang sistema ay bumabalik sa sandaling pinili ng tao na tumalikod sa Diyos. Ito ay isang sumpa na bunga ng kasalanan. Pangalawa ho, espiritual na kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos.
Ang pinakaagarang bunga ng kasalanan ay hindi ho pisikal, kundi espiritual na kamatayan. Ito ang pagkakahiwalay ng tao sa Diyos. Sabi ho ng Isaiah chapter 59 verse 2, kundi ang inyong mga kasalanan ang naghihiwalay sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ang nagtatago sa kanyang mukha sa inyo. Natatandaan ho ninyo na magkasala ho si Adan, hindi ho siya agad namatay pisikal, ngunit may mas malalim na nangyari. Siya ay nahiwalay sa kanyang fellowship sa Diyos. Nasira ang relasyon, naputol ang ugnayan. Ito ho ang tinatawag nating espiritual na kamatayan. Ito ay pagiging buhay na pisikal, ngunit nakahiwalay na ho espiritual mula sa pinagmumulan ng buhay. Ito ho ang dahilan kung bakit nararamdaman ho ng tao ang kawalan o emptiness na hindi ho maipaliwanag. Kung bakit ho meron ho nga restlessness, anxiety, kahit ho tila kumpleto na ang buhay. Kung bakit ho patuloy ho tayong naghahanap ng kahulugan at katuparan ho ng ating mga ginagawa. Ang mga ito ho ay hindi aksidenteng psychological. Ito ho ay spiritual na reality. Ito ay mga palatandaan ng kaluluwang nahiwalay sa pinanggagalingan nito. At mas lalong nilinaw ho ito ng kasulatan. Mababasa ho natin sa Roma chapter 8 verse 7. Ang pag-iisip ng laman ay pakikipag-away laban sa Diyos. At mababasa din ho natin sa Colossus chapter 1 verse 21. Kayo na dati hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip dahil sa masasamang gawa. Mga kapatid, dahil sa kasalanan, hindi lamang tayo napalayo, hindi lamang tayo isinumpa, tayo ay nahiwalay at naging kaaway ng Diyos. At isa pa hong bunga ng kasalanan ay pisikal na kamatayan. Nagbabalaho ang Diyos kay Adan, hindi ho ba sa Genesis chapter 2 verse 17? Sa araw na ikaw ay kumain nito, ay tiyak na mamamatay ka. Mula ho sa sandaling iyon, pumasok ang kamatayan sa kasaysayan ng tao. Ngunit ang kamatayan ho ay hindi lamang ho isang pangyayari. Kaya ho si Adan ho ay hindi agad namatay pagkatapos po niyon. Ito po ay isang proseso. Mula sa ating kapanganakan, nagsisimula na hong humina ang ating katawan. Ang buhay ay may hangganan na. Ang oras ay tumatakbo na. Ang katawan ay humihina, tumatanda, at sa huli ay bumibigay. At bahagi ng prosesong ito ay karamdaman o mga sakit. Yung sakit, kirot, pisikal na paghihirap, ang mga ito ho ay natural na bunga ng isang nahulog at namamatay na katawan. Ang mga sakit ho ay nagpapahina sa atin. Ang mga karamdaman ay umaatake sa ating mga katawan. Ang kirot ay nagiging bahagi ng karanasan ng tao. Ang pagtanda, ito ho'y unti-unting sumisira sa katawan. Maging ito man ay simpleng sakit o nakamamatay na karamdaman, lahat ng ito ay paalala na may mali, na ang katawan ay hindi nagaya ng orihinal na pagkakalikha nito. Ang buhay ho umiksi din. Gaano man kaingat o kalusog ang isang tao, may health insurance ka man o wala, athletic ka man o hindi, darating ang kamatayan. Walang makatatakas dito. Bawat libing, bawat pagbisita sa ospital, bawat diagnosis ay may paalala. Ang mundong ito ay nasa ilalim ng kaparusahan ng kamatayan. Ang kamatayan ay hindi likas. Ito ay bunga ng pagkakahiwalay sa pinagmumulan ng buhay. Ang mga ito ho yung consequences ng kasalanan sa buhay nating ito. Ngunit ang kaparusahan ng kasalanan ay hindi nagtatapos sa pisikal na kamatayan. Ito ay nagdudulot din ng mas nakatatakot sa lahat, ang walang hanggang kaparusahan sa kabilang buhay. Alam ho ninyo, matapos na mamatay ang isang tao, ang pisikal na katawan ay ililibing, ngunit ang kaluluwa ay nagpapatuloy. At ito ho ang dapat paghandaan, haharap ang kaluluwang ito sa paghuhukom. Sabi ho sa Hebreo chapter 9 verse 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At ito ay humahantong sa pinakamatindi at pinakanakatatakot na kahihinatnan, ang ikalawang kamatayan. Sabi ng Pahayag chapter 20 verse 14, at ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy, ito ang ikalawang kamatayan. Ito ho ang panghuli at walang hanggang kaparusahan ng kasalanan. Ang itapon sa lawa ng apoy,
ganap at magpakailanman na pagkakahiwalay sa Diyos. At hindi ho natin dapat palambutin ang katotohanan ito. Huwag ho natin pagaanin. Sapagkat kung bababaan ho natin ang kaparusahan, bababaan din ho natin ang pangangailangan ng kaligtasan. Tandaan ho ninyo to, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsalita tungkol dito ng higit kaysa iba. Hindi ho upang takutin ang mga tao ng walang dahilan, kundi ho upang balaan tayo, upang ihanda ho tayo, at upang malaman ho natin kung gaano ho karimari-marim ang mapunta sa ikalawang kamatayan. Sabi ho sa Mateo chapter 25 verse 46, ang mga ito ay paroroon sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Pansinin ho ninyo sinabi ng Panginoon, ito ay walang hanggan. Ito ay walang hanggang kaparusahan. Inilarawan din ho ng ating Panginoong Hesus ang lugar na ito sa nakapangingilabot na kaparaanan. Sabi ho sa Mateo chapter 8 verse 12, sa kadiliman sa labas kung saan may pagtangis at pagngangalit ng ngipin. Mateo chapter 25 verse 41, apoy na walang hanggan na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Marcos chapter 9 verse 48, kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi namamatay. Huminto ho tayo sandali at pag-isipan natin kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi ho ito pagkalipol o pagtigil ng pag-iral. Hindi ho ito annihilation, na pag namatay ka, wala na. Ito ho ay conscious at tuloy-tuloy na pag-iral sa ilalim ng paghuhukom. Isipin mong ganap kang mahiwalay sa Diyos, ang Diyos na pinagmumuna ng lahat. Biruin nyo, walang liwanag, walang kapayapaan, walang kagalakan, walang pag-ibig, walang pag-asa. Lahat ng mabuti na nararanasan natin sa buhay na ito, bawat sandali ng ginhawa, bawat ganda, bawat kapayapaan, lahat ho na to ay nagmula sa Diyos. Ngunit sa lugar na iyon, wala miski isa. Puro paghihiwalay. Isipin nyo nga ho yung isang lugar na ganap na kadiliman. Hindi lamang pisikal na dilim, kundi kawalan ng lahat na nagbibigay ng kahulugan ng buhay. Isang lugar na walang direksyon, walang aliw at walang takas. Isang lugar ng pagtangis at pagngangalit ng ngipin. Hindi panandali ang lungkot, kundi malalim at tuloy-tuloy na paghihirap at pagsisisi. Ang pagkaunawa sa kung ano ang nawala, ang bigat ng walang hanggang kahihinatnan. Isang lugar ng apoy na hindi namamatay. Isang paghuhukom na hindi nagtatapos, hindi humihina at hindi humihinto, at may mga uod na hindi namamatay. Isang lugar kung saan walang oras, sapagkat wala itong katapusan at walang kapahingahan. Sa lugar na iyon, sa ikalawang kamatayan, sa lawa ng apoy, wala nang pangalawang pagkakataon. Walang apela, walang pagbabalik, magpakailanman. At marahil, ang isa sa pinaka-nakatatakot na katotohanan na ito, ang awa ng Diyos ay wala na roon. Sa ngayon ho, sa buhay na ito, bawat hininga natin ay awa ng Diyos. Bawat pagkakataon na marinig ang katotohanan ay biyaya. Ngunit sa lugar na iyon, tapos na ang panahong iyon. Wala nang paanyaya, wala nang babala, wala nang pagkakataong bumalik. Katarungan na lamang. At hindi ito dahil malupit ang Diyos, kundi dahil banal ang Diyos at totoo ang kasalanan. Ang kasalanan laban sa isang walang hanggang Diyos ay may walang hanggang consequences. Ito ang buong bigat ng kaparusahan ng kasalanan. At ito mismo ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay hindi lamang mabuting payo. Ito ay mabuting balita. Sapagkat kung ito ang naghihintay sa kasalanan, kailangan natin ng paraan upang maligtas. At ngayon mga kapatid, matapos nating makita ang buong bigat ng kasalanan, ang kalikasan nito, ang lalim nito, at ang mga kaparusahan nito, naiiwan tayo sa isang hindi maiiwasang katotohanan. Tayo ho ay naligaw. Tayo ay nahiwalay sa Diyos at hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ngunit dito mismo nagsisimula ang pag-asa ng Ebanghelyo. Ang Panginoong Hesus ay hindi dumating para sa matuwid, ni para sa mga nag-iisip na wala silang pangangailangan. Siya ay dumating para sa mga makasalanan, para sa mga nawawala, para sa akin at para sa iyo. Sabi ng Lucas chapter 19 verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.
Sabi rin niya sa Mateo chapter 9 verses 12 to 13, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Sapagkat ako'y naparito upang hindi tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ito ang puso ng Diyos. Hindi niya tayo iniwan sa ating kalagayan. Hindi niya tayo pinabayaan na harapin ang kaparusahan ng kasalanan nang tayo lamang. Sa halip, gumawa siya ng paraan sapagkat ang katotohanan na ito, hindi natin kailanman kayang bayaran ang ating mga kasalanan. Walang dami ng mabubuting gawa ang makapagbubura nito. Walang pagsisikap, walang best effort ng mga tao ang makapagbabayad sa ating mga kasalanan. Walang relihiyon ang makatatakip nito. Ang kaparusahan ay napakalaki, napakabigat, walang hanggan ang kahihinatnan at lampas sa ating kakayanang bayaran. Ngunit ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay naglaan ng hindi natin kaya. Sabi ng Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ito ang Ebanghelyo. Si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay naparito sa mundong ito hindi lamang bilang isang guro, hindi lamang bilang isang halimbawa, kundi bilang isang tagapagligtas. Namuhay siya ng buhay na hindi natin kayang mabuhay. Ganap, banal at walang kasalanan. Pagkatapos, willingly nagpunta siya sa krus. At sa krus na iyon, kanyang inako sa kanyang sarili ang kaparusahan ng kasalanan. Hindi ng kanyang kasalanan, kundi ng kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat. Sabi ng 2 Korinto chapter 5 verse 21, sapagkat siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Ang hatol na para sa atin ay inilagay sa balikat ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kamatayang nararapat sa atin, ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ang namatay. Sabi sa Galatia chapter 3 verse 13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y maging sumpa para sa atin. Nang ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi siya natalo. Siya ay nagbabayad. Hindi siya pinilit o puwersa. Siya ay kusang nag-alay ng kanyang sarili. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Ito ho yung patunay na nabayaran na ang kasalanan, natalo na ang kamatayan, at nabuksan ang daan pabalik sa Diyos. At ngayon, ang kaligtasang ito ay iniaalok, hindi ho pinaghihirapan, hindi ho ito inaabot sa sariling kakayanan, kundi tinatanggap. Sabi ng Juan chapter 3 verse 16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito ang paanyaya. Paanyaya na tumigil na tayo sa pagtakas, tumigil tayo sa paglaban, tumigil tayo sa pamumuhay na hiwalay sa Diyos, kundi upang magbalik loob sa Kanya. Hindi sa pamamagitan ng pagsubok na ayusin ang sarili, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi tungkol sa kung ano ang magagawa mo para sa Diyos. Ang kaligtasan ay tungkol sa kung ano ang nagawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ngayon, ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa Panginoong Hesus? Ang hindi natin kayang bayaran, siya ang nagbayad. Ang hindi natin kayang ayusin, siya ang nag-ayos. Ang hindi natin kayang pagtagumpayan, siya ang nagtagumpay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa halip na pabayaan tayo magbayad nito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang akuin ang kaparusahan na iyon para sa atin. Ito ang Ebanghelyo, ito ang mabuting balita ng kaligtasan. At nais ko magtapos sa pamamagitan ng isang paanyaya. Alam ko na alam mo na ikaw ay may likas na pagiging makasalanan na minana natin kay Adan. Na ikaw ay naka-incline o nakakiling na sa pagsunod sa idinirita ng iyong laman o ng iyong sarili.
Pagkatapos noon, nagdedesisyon ka araw-araw na tumalikod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggi sa Kanya, hindi pagpansin sa Kanya, pagsuway sa Kanya mga utos, at pagpili na sundin ang sarili natin higit sa pagpapasakop sa Diyos. At dahil dito, patuloy tayong nakagagawa ng mga mali at ang ating mga asal ay hindi kaaya-aya. Sabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At sabi ng Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo'y tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan ng Panginoon sa kanya ang kasamaan nating lahat. Kapatid, kaibigan, ang bawat isa sa atin ay makasalanan. At dahil wala tayong kakayanang bayaran ang mga kaparusahan ng kamatayan, kailangan mo ng tagapagligtas. At dumating na ang tagapagligtas. Ang Panginoong Hesus ay naparito sa lupa upang iligtas ka. Ang dapat mo lang gawin, gumawa ka ng desisyon ngayon na ikaw ay magbabalik loob na sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsusuko ng iyong buhay sa Panginoong Hesus. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan at siya ay muling nabuhay sapagkat siya ang ating tagapagligtas, ang Mesiyas at ang anak ng kataas-taasang Diyos. Inaantay ka ng Panginoong Hesus. Sabi sa Aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 20, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Nais mo bang magbalik loob sa Diyos? Naniniwala ka bang namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus upang tubusin at bayaran ng buo ang iyong mga kasalanan? Naniniwala ka ba na siya ay nabuhay na mag-uli sapagkat siya ang tagapagligtas? Inaanyayahan kita. Magbalik loob ka sa Diyos. Pwede kang magsimula sa pamamagitan ng pagsunod sa guide prayer na ating uusalin maya-maya. Ipanalangin mo ito ng may sinseridad at mula sa puso mo ay magbalik loob ka sa Diyos. Pwede mong usalin ang panalangin ito. Ama naming Diyos, inaamin ko po na ako ay nagkasala at wala po akong kakayanang iligtas ang aking sarili mula dito. Panginoong Hesus, salamat po at iniligtas mo po ako. Nananampalataya ako na kayo ay namatay sa krus para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at kayo ay nabuhay na mag-uli sapagkat kayo ang aking tagapagligtas. Sa oras na ito, ako ay nagdedesisyon na magbalik loob sa inyo aming Diyos. Tanggapin mo po ako sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at ako po ay bigyan ninyo ng buhay na walang hanggan. At Panginoong Hesus, tinatanggap kita, kinikilala kita at isinusuko ko po ang buhay ko sa iyo. Kayo na po ang maging Panginoon ko at tagapagligtas simula sa oras na ito hanggang sa wakas ng panahon. Amen. Praise the Lord! Salamat sa Panginoon sa panalangin na iyon. Kung ikaw ay nanalangin ng panalangin na iyon ng mula sa iyong puso na may sinseridad na nagbabalik loob sa Diyos, congratulations! Ligtas ka na at ikaw ay hindi na mapupunta sa walang hanggang kaparusahan at ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Kung mayroon kang mga katanungan, mayroon kang mga nais pang maunawaan, mag-message ka lang sa amin at willing kami na ipaliwanag sa iyo kung ano ang katotohanan ayon sa liwanag ng salita ng ating Panginoon. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus.